gihatag ni pastor sa kuha nga makatudlo. So gihangyo kamo sa pagpanindog. Kuha yung matag usa ka Biblia. And I believe in the book of Matthew. Matthew chapter 5 verses 21 to 26. Kaya inyo nakita siya loud, amen. Amen. Now, ako basa sa verse 21, kamoy mo basa sa verse 22, hangtod na mahuman. Okay, the Bible says in Matthew chapter 5, verse 21, the Bible says, "Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Okay, verse 23, "Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee, verse 25, "Agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison." Verse 26, read, "Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the othermost farthing." Let's pray. Lord, salamat this morning. Salamat, Ginoo, sa kaayo nimo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa pag-uban nimo sa atibok gabi, tibok simana man, sa paprotektar nimo nga rikanamo man. Salamat, Lord, sa tanang mga butang nga gitugot nimo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, for this another day nga gihatag nimo sa matag usa nga diin kami makasimba sa espiritu kamaturan. I pray amahan nga ikaw may magabless. Gamita ko, Ginoo, isip instrumento lamang imong ngalan mapadako dili akong kaugalingon, Ginoo. And I pray amahan nga kini nga mensahe nga makaparimain kanamo. Isip kami nagkinabuhi ining kalibutan amahan. Sa Lord, we pray, tugutin mo lang ang Espiritu, magpasabot, Ginoo, siya nga pamagi, nga masabtan, Lord, sa imong mga katauhan, nga mo penetrate silang kasing-kasing gunahon na, Ginoo. And I pray, Lord, unas tanan, Ginoo, pasayluwa mismo sa lang nga nabuhat, nga ikaw, Ginoo, wala malipay, cleanse us, O God, with the precious blood, kagiulak ni mga ito sa cross, tabangi matagusa, nagpray mamahan, aning taknas ko puntagon, giklim na mo na kong kadaugan, diha lamang si muhang ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magkapalingkod. Okay, well, now, sa mensahe nga ito ang gibasa, in previous verses, nagisgot na about sa mga sa Beatitudes, okay? Makita ni mo diha from, starting from verse number 3 down to verse number 11, makita ni mo diha ang blessed, okay? But in the rest of Matthew chapter 5, Jesus presents and then refutes 6 teachings of the scribes by explaining the correct teaching of the law as interpreted by true righteousness. And then Jesus introduces each of these teachings with the praise, "You have heard." Makita ni mo diha, or it was said. The 6 topics nga refute ni Jesus covered, number 1, kaning gitawag murder, nga makita na to sa verse 21. And then next is adultery, okay? Nga makita na to sa verse 27. And then divorce, nga makita na to sa verse 31. And then vows in verse 33. Next is revenge in verse 38. And loving your neighbor in verse 23. Now the Beatitudes describe its characteristic, but the rest of the sermon contrasts the false teaching and erroneous practices of these self-righteous religious leaders with true righteousness. Kinsa man mao ning mga skriba. Okay? Now, in fact, imo lang taon sa atong gibasa sa verse 21, ang taon na to ang difference, ha? Okay, ang difference. No, ingon na in verse 21. Ingon diha, "You have heard that it was said by them of old time." Okay, now ang mga skriba gasunod ni sa law of Moses. Okay? Mao ni sila gatudlo, gasunod. But sa to say gitawag sila self-righteous religious leaders.
Okay, now, ingon diha, ye have heard that it was said by them of old time. Ingon diha, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Now, unsay gingon ni Kristo? Unsay kalainan? Well, it talks about that true righteousness. Okay? In verse 22, kung makapatay ta sa verse 21, kung makapatay ka, you are in danger of judgment. Okay? Now, in verse 22, gingon diha, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause, shall be, in danger of judgment. In verse 21, sige, iskutan nito, kung magkapatay ka, you are in danger of judgment. Enough na mga tubang ka sa hukom. But whosoever is angry with his brother, well, getting angry is a natural human emotion. Di ba? Natural na to ng emosyon nga mabati tagkasuko sa tao. Tama mo diha? Okay, but gingon diha that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. But whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. Not mo lang tawon ang proseso ba? Okay? Now, getting angry is a natural human emotion that lead us into sin. If we remember that God is a God of justice and we use our anger in a way that honors Him. Now, in fact, in Ephesians chapter 4, verse 26, it talks about be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Well, kaya mo lang taon, si Kristo, mibati gali ani nga kaning gitawag kasuko. Di ba? Kaya mo lang taon in Matthew chapter 21, Mark chapter 11, Luke chapter 19, nga sa diha nga miadto sa Jerusalem, may bisita sa temple. Unsa nahitabo ang temple which is the house of prayer. Unsa may nahitabo? Gihimong taguanan sa mga kawatan, gihimong mga baligyanan. Unsa gibuhat niya iyatong gipang pahawa, gipasalibag. Well, wala pa siguro nagbuhat sa ato lang nga tawahanon ba? Kung mabuhat ta ni ato. Bawa mo rin. Dili mo siguro, no? Bawa mo rin. Dili man ko Andre ba? Dili oy. Bawa mo rin. Yun ang Biblia, be angry and sin not. Okay? Anan, when it is attended with that, unsa man nga kaniya kasuko, mahimo na ning pagpakasala. Now, when it is attended with the desire of revenge, kanang kasuko na to ba na kay plano nga mobalos? Napa mo diha? That is always wrong. Amen? Now, in Romans chapter 12, verse 17, ingon ang Biblia, recompense to no man evil for evil. Ayog balusi ang dautan og dautan rapod. But provide things honest in the sight of all men. Mo ni atong gipaningkimutan by the grace of God. Bisan to mga taong mabuhat og dautan nga rin kanato. Ingon ang Biblia, recompense to no man evil for evil. Ayog balusi og dautan. In fact, provide things honest in the sight of all men. Kung hapakon kag bato, balusi og pan. No? Palaman ni nagbatupod. Ya katupong pan nga ramuna nga nasa panremi ba nga nasa baligya mukas nga pertig yung gahiya. Maigo mong ulog isa ka putos igo gyud nga makatulog puta, no? But ingon ang Biblia, recompense to no man evil for evil. Kaya usahay ba ang kinayas tawo pag na nagbuhat og dautan, well, so no, skinsa man siya. Yahay, palupig po ko. Well, lahi ang Kristohanon, amen? Lahi ang Kristohanon. Provide things honest in the sight of all men. Now, ang title sa itong mensahe, ang title sa atong pag-isgutan this morning, may tungod sa Family Feud. Amen? Napa mo rin ha? Hilo mo, no? Sinusur kayo, no? Family Feud. Well, dili ning itong salida nga na sa TV nga makita na itong aga-host si Luis Manzano, ha? But
when Christians feud. As a church, sa diya nga naluwas kita, gitawag tag body of Christ. Nabilong to sa lawas ni Kristo. Amen? Gitawag tag family. Family sa Bible Baptist Church. Well, when we talk about feud, both pasabot ana, a prolonged and bitter quarrel or dispute. Kananay mga panagbingkil, mga adunay way pagsinaptanay, dili pagsinaptanay. Okay? Now, conflicts have always plagued the church today. Church members fighting members. I hope kaning nga mensahe ma-remind ta niini. Amen? Before this year, and I hope nga kaning nga mensahe ma-remind ta niini. Kung naa magani sa tuwang kasing-kasing karon, I hope nga naday pulong sa Ginoo nagpa-remind ka nato. Pero kung wala manggali, I hope aware ta. Amen? Bantayan nato ang atuang kaugalingon. Yung ng Biblia, the conflicts have always plagued the church. Members fighting members, leaders fighting leaders, churches fighting churches. James recognizes the devastating effect of the church fights. More importantly, he helps us understand what is happening inside a Christian who chooses to battle other Christians. When we fight in church, okay, now notice, when we fight in church, we are, dominated by selfish desire. We are dominated by selfish desire. Kung naay panagbingkil, naay panag-away sa church, sulod sa simbahan, unsay gi-evaluate ni James ba unsay gihinungdan? In verse 1 in James chapter 4 verse 1, next slide. Ingon diha, from whence come wars and fightings among you? Come din not hence even of your lust, that war in your members. Unsa na may kidominar sa kaugalingon? Unsa na may kidominar hakog ang mga pangibog? Usahay tingalan tangan man eh. Selfish desire. Mao na kadominar sa kaugalingon when kung ang Kristohano na ay fightings against Christians. Dominated by selfish desire. James traces gisumbay ni James ang tanan nga mga dugay nga away o pagsilaob sa usa ka individual nga pagtinguha sa katagbawan sa kaugalingon. So gi-evaluate ni James manang una, dominated by selfish desire. Now notice this quotes. Kundi our selfish motive, our selfish motive can lead us to every evil action a man can ever done in his life. Well, posible nga dili na makita nga na kay kalagot sa usa ka tawo. Pero ngadto-ngadto nga na makita na sa tong binuhatan. Ano man? Dili ta makasulti nga bird kalagot jud nimo. Pero makita man na, mo resulta man na sa tong gibuhat. Unsa man? Pagkakita nimo, tipas diri, nasa dito diri ko. Selfish motive can lead us to every evil action. Amen? Bisan og sao na to dago, mahibalaan kit gyapon na. Mugawas gyud na. Okay? Now, ayaw tagaan to nga pagtagat. Next slide. My opponent is not my greatest enemy. Kanang imong atbang, kanang imong tapat, dili na atong kontra. Napa mo diha? But the real enemy is within. Kani atong kasing-kasing. Kani ang atong kaugalingon ba? Dili na ato ang tapat, dili na ang imong atubangan. Amen? Ang akong kaatbang dili na mao kong labing kaaway. Apan ang tinuod nga kaaway naa sa sulod. Mao atong kasing-kasing kinaiya. Kaning pagkadalo na to, pagkatikasan. Well, dominated by selfish desires. Well, common indicators of this problem include na kaning selfish desires. Palay ko next slide. Makita nato ani. Unsuman? Kanang wrong attitude pa. Okay? Unsuman? Dali ra isakripisyo ang relasyon, makabot lang ang tinguha.
Bahalag maguba ang relasyon, bahala na basta lang kay makuha niya iyang gusto. Bahala, sayunon rabag baylo ang relasyon. Ngadto sa isig katawo, ngadto sa isig ka Kristohanon, makuha lang iyang tinguha. Diri ako bahala. Sa una, kuan kita, bro, diri man ko maka take advantage ba. Sayon dali ra sakripisyo ang relasyon, makabot lang ang tinguha, wrong attitude. Next. Wrong approach. Okay? Sayop nga pamaagi, walay pag-ampo sa usag-usa. Walay pag-ampo, mabito ng dali ra kayo, makadungog lang ka naman, walay pag-ampo sa usag-usa. Walay pa nag-ampo ay. Amen? Ano next? Wrong aim. Sige po ito sabutin na. Imbis Ginoo ang ibayaw, kaugalingon noon ang mapataas, sayop nga tumong. Kaugalingon na noon. Imbis Ginoo may bayaw sa kinabuhi, kaugalingon na noon. Gusto na lang nato ba nga, tanan nakasintro ang tao sa tuwa. Tanan nahatanan ang focus sa tuwa. Okay, next. In verse 2, so gisubay kini ni James, verse 2. Ingon diha, ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Number 2, driven by dissatisfaction. Dili na makontento ba? Dili na bitaw mo satisfied? Kung sa'yo na ha? According to James, the person who chooses to fight is never satisfied. Di na magkontento. Dili magkontento kung di na ganahan makakitag na ay Kristohanon, ay na mga Kristohanon nga na fellowship. Di na ganahan makakita ana. Di na ganahan nga ang Kristohanon manhi diri, di na ganahan. The person who chooses to fight is never satisfied. Others are viewed as obstacles, not brothers. Ang palantaw na lang ba sa uban, dili na, ano man, dili na brothers, ano naman, obstacles na. Puros na lang, pagsulay, puros na lang, mauna lang paglantaw, dili na brothers, dili na igsuon, diya sa Ginoo. Amen? And then, prayer is completely absent or abuse. Dissatisfaction is like you're counting numbers ba without an end. Bantay mo ng numbers. Sawa-sawa na mo ihap. Dug, abot na lang dugay kay mahuman. Ihap ka. Dili man kontento. Driven by dissatisfaction. Okay, so evaluate ni James ngano na yung mga panagbingkil, ngano na yung mga panag-away sa simbahan. Okay, now next in verse 3. Gingon diha, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Next is discouraged na in prayer. Wala discouraged na. Discouraged na sa pag-ampo. Kaya wala mang gitubag ang pag-ampo. Mo nang Kristohanon, walay pag-ampo ang resulta. Unsa man? Dali ra silo. Amen. Dali ra makakita og away. Di man kapugong sa kigulingon. Wa may bersikulo nga na-remind sa una-una ba? Di kapugong sa dila. Tagalog sulti. Manayon ng Biblia, ang dila, bantayan na ni, kaya naman makasunog ni glasang. Pero ang taong walay pagampu, dili makapugong sa dila. Amen. Sayon ra ang pagdaot ngadto sa uban. Pero kung ang daw bitaw, Kristohanon bitaw nga kanunay nagampo, mapugnan sa balahang espiritu. Amen? Napa mo diha? Some persons who fight are frustrated because they do not bother to seek God in prayer. Amen? Others are frustrated because they do take time to pray and nothing happens. Remember mo? Sa herdman ni Abraham ug ni Lot, nay panagbingkil. Pero sa gibuhat ni Lot, I pray thee. Gaampo ko. Mao niya itong buhaton. Mao niya ang solusyon. Amen? Now, I hope nga walay, gitawag na, please next slide. Next slide. I hope nga walay division
between members and members. Amen? Nawa mo diha. Nindot kay paminawon nga kanang wala mo nisto by the grace of God. Pero sa tuwa, reminder sila ba? Okay? At least ma-aware ta. No? Nga, humahumanin tuig, kung naamang galit tayo panagbingko sa isig katawo, I hope nga ma-reconcile dayon. Amen? Kaya basi niya, kaingon pa nila, malihian o niya ba? Mahumanan ni tuig, malihian o niya. Amen? Now, kanay mga butanga, at sa atong previous nga points nga atong gi-cope, it can cause division. Muna may si Paul, mark them that cause division. Marka ito. Amen? No family feuds, when Christians feud. Now, sa passage nga itong gibasa, balik ta. Dili pa to mawang punto ha. Introduction pa to. Okay. When Christians feud, sumaas itong gibasa. Unsay resulta? Well, katong nga passage from 21 to 26, it talks about anger. Kasuko ba? Kasuko. Na girefute ni Kristo sa mga eskriba ang ilang pagtulunan. Okay? Una, kasuko. Now, when Christian feud, notice his point. Next. When Christians feud, danger is produced. Amen? When Christian feud, danger is produced. Muresulta na or mumugna na og kakuyaw. Now, in 1 John chapter 3 verse 15, sige ngunri, whosoever hated his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Now, sumala itong passage nga gibasa in verse 21, unsay makita nato diha? Whosoever shall kill, makapatay lang, in danger of judgment. But in verse 21, that whosoever is angry without a cause, matingala na kabang, anong nasuko man eh? Masuko. Ano man eh? In the heart shall be in danger of judgment. Literally, danger is produced when we have this kind of anger without a proper cause. Nga, unta ba? Dili na unta ang ngayon ikasuko ba? No? Hindi na ganun masuko unta, dili na unta. Ya, kung at mubati tani ini, maguba siguro na relasyon ako sa kong isig Kristohano, no? Ay, hindi na lang siguro ko eh. Hindi na lang. Angry without a proper cause. Suko ka kayo mong silingan, basig pangayog ka mong gay, sama ka na, balik diri, ayaw na lang. Di na lang nato. Di naman naangayan pagkusukan pa. Ato lang kong brand. Kaning kuan lang brad. Kaning putla na lang punuan. Itanong lang po sa inyo ha. Kung di ba ka ihom mo lang na baso ng isa kapunuan diha. Aron. Di na lang ikasuko. No? Gusto tayong maluwas sa itong silingan. Nato ko saban. Hungry without a proper cause. Or imong bata bagi-away. So, kita may kaaway ni mo nak. Bisag imo ba ang anak mo na away, pero imo kita may kaaway na mo nang itolerate na to sa bata mo nang bata unsa man magabusar. Angry without a proper cause. Or suko ka kay gilugan kag friends. Some na. No? Or suko ka kay dili ka tagdon. Angry dili mga butang nga dili na unta angayan ikasuko ba? Amen. No? Napa mo diha? Angry without a proper cause. Gitudlo sa mga skriba nga kadtong nagpatay adunay tulubagon sa korte. But gipahayag ni Jesus nga ang kasuko igo na aron mahitabo nga manubag kita sa korte. Okay? Now, kani letter B. Kani usahay basig mahabit na nato ni ba no? Mahabit na nato ni nga mga pamulong ba. Next, kaning gitawag ito saying raka. Unsa man ang raka sa lain pang termino sa Bisaya, kuanggol. Kuanggol. Usahay ang Kristohanon gali kung naa na gay niyang grabe nga kasuko, mao nang dili nakapugong sa baba makasulti na aning mga pulunga. No? Kuanggol. Usahay mahabit na. Although wala to na sulti, pero sa una-una ba, tungod sa grabe nga kasuko, kuanggol man eh. Kuanggol man eh. Pero unsay ko na, unsay giingon sa verse,
the word raka, okay, the word raka is an insulting Aramaic term influenced by Syriac usage, both pasabot, language of ancient Syria. It is a derogatory term of insult, much like idiot. Sama na po, gasulti ka na, insulto ka na sa katawo. Yung maingong ka na, kwanggul. Insulto ka na, mura ito sa English pa, idiot. Wag yun ba? Jerk, blackhead, nerd, or dork, or use in English vernacular. Well, tungod sa kasukos na, ang sugod man niya, kaya mo lang tao ng pag-proseso sa verse ba? From angry without a proper cause, kung sari sunod, raka. And then, sunod, unsa pag yun, mao ni pinakakuyaw. Mao ni pinakakuyaw. Ang gingon sa Biblia, kaning mga tao na ni, mao ni mga tao nga wala gyud miila og Ginoo. The fool hath said in his heart, there is no God. Well, ang kani, sunod, unsa man, human sa raka, sunod, kani gitawag ito, saying, thou fool. Nang mayroon ka sa isa katawa, buang ka. Tungod sa imong kasuko, masulti na ka, buang ka, ba't yun ka nun? In the word fool here, in Greek word moros, is the same word from which we get our word moron. The word itself is appropriate when used according to this proper definition of describing someone who has a low IQ. Huh? Kung gasulti ka na sa isa katawo, describe na sa person nga low siya og IQ. And then, or it is demonstrating the biblical definition of a fool, which is someone that says there is no God or lives in such a way as to ignore God. Mao nang mga tawo kung musulti kay nana, mao na gisulti sa Biblia kanang mga ina nga tawo fool, buang-buang. Buang-buang na nga tawo ang musulti walay Ginoo. Pero musulti ka sa imong isig katawo nga tungod sa imong kasugo. Thou fool. Wa nga. Usahay nato no mahabit na ba no? Na hindi kuyaw din nga pulong. Tungod sa kasuko ba? Okay? Ang hinungdan gyud na tungod sa grabe nga kasuko. Angry without a proper cause. Una yung Biblia in James chapter 1 verse 15. Okay, verse 15 pa no? In James chapter 1 verse 15. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Okay? Now, usa ka pinakahinungdan yun. Well, ano siya? Local magistrates court had the power of life and death, which was inflicted by beheading, then the Sanhedrin executed by stoning. Now, ano ta? Usa ka pinakahinungdan kung naata nini kaning grabe yun ang kasuko. Kani bitang gingon sa Biblia nga tale bearer. No? Unsa gingon sa Biblia in Proverbs 26 verse 20? Where no one is, there the fight goeth out. So where there is no tale bearer, the strife ceaseth. Unsa man? Kanin dili kapugong sa baba. Dili ka pugong ba nga, ginahanglan pag isulti. Kung nakakay na dunggan, ayaw na lang isulti. Diha na lang na. Imuha na lang na. Kaya kung isulti, unalaon siya na to, kaya kung isulti na ako ni, basin mag-away na noon, mukos na noon, o palang pingkil. Pero katong tao nga, di yun kapugong, unang kitawag tale bearer. Wag yun. Guba. Musilaob yun. Diba? And then, unsa na yun? Unsa na yun mo resulta na yun? No, kini mo, at mutanom na dayon sa tawo, unsa naman? Mutanom na dayon, Gatorade. Mo di yung gisulti, Nya di tinuod. Gusto lang yun na ito, nga, sa bungon ba? Di tinuod. Okay? Hatred. Proverbs 10 verse 12, hatred stirreth up stripes, but love covereth all sins. Amen? Resulta na niya na. Ano naman? Division na yun. Divided na. Di na. Grupo-grupo na yun. Di ko gunahan diya. Di ko gunahan diya. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ayun ang Biblia. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Kasi makita ito niya, na unity, matag-usa. Amen?
And that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Kasi makita na to sa verse nga, unta ang mga Kristiyano na panaghiusa. Na the same mind ba? Panaghiusa, unity makita. Amen? Well, tungod sa sala, we are separated from God. Amen? But thanks God, through Jesus Christ, naiusa ta, na-reconcile ta through Jesus Christ. Amen? Now, sala ang hinungdan nga nung magtiayon, magbulag. Unsa man hinungdan? Sala gyud. No? Sala ang hinungdan maong adunay division. Naay barrier ba naay nakababag. Mabito na murang taon si Adan og si Iba sa diyang nakasalata unsa man nahitabo. Tago-tago. Amen? Danger is produced. Unang bantayan to ni. Amen? Kung naamang yan agaron sa itong kasing-kasing, naamang gayon ni itaguan. Wala ka balaw imong itapat. Kaya kakasulti. Pero mo resulta na sa itong binuhatan. Makita na. Makita na. Ayog ka kini nga tuig, ma-remind ta sa pulong sa Ginoo. No? Or wala man gayon na, at least ma-aware ta. Makikisulti sa Biblia. Ano next? Next. When Christians viewed, guilt is incurred. Bot pasabot na. Incurred bot pasabot, become subject to or something unwelcome or unpleasant. As a result of one's own behavior or action. It means tanang pagmahay, kaulaw or guiltiness na kasintro sa tua ug mauna ang mubira nato paubos. Guiltiness. Instead nga malipay ta, wala na unsa may naa guiltiness. Our joy mapulihan og guiltiness. Dili jud ta magmalipayon kung naatay guiltiness sa atong isig ka Kristohanon. Amen. Gibira ta paubos sa atong guiltiness. Guilty feeling or karong konsensya ba? Now, sa passage in verse 22 nani. Kung makasulti ka tungod sa kasuko, kung makasulti ka ning duha ka pulong sa imong isig ka Kristohanon, unsa may batiyon nato? Murag nakalmar ako brad kay nakasulti ra ko ana ba murag nahuwasan ra ko. I hope nga dili na may reaksyon nato. Amen. I hope nga dili na may reaksyon nato. When someone irritates you or does something against you, what is the response of your heart? Huh? Kung sa may response atong kasing-kasing, kung na yung mga tao nga musulti na ito, na mo mubikil na ito, kung sa may response atong kasing-kasing. Okay? What is your response when you just finish cleaning a room, then someone comes in with muddy shoes and leaves their stuff in the area you had just cleared? Example lang ba? Kung sa may reaksyon na ito, humana kaglimpyo si mong balay niya, nailaing tao, musulod niya, balapo kayo. Gabuling-buling, yung gamit, kibiyaan na rin. Ano may reaksyon na to? Or, do you say something like, raka? Or full? Ano may response sa tuwang kasing-kasing? Hinaot magbaton tag konsensya kung unsay masulti natong dautan, ilabi na sa atong igsoon diha sa pagtuo. Amen. Guilt is incurred. Okay, number 4 ta, number 4. Ato ning ang baka, number 4 ta. Sige, kinahanglan. Short in this time. Okay, number 4. When Christians viewed, number 4, reconciliation is necessary. Amen? Sige, kinahanglan? Reconciliation. Pag-uli ba? Pag pasayloay ang gikinahanglan. Amen? Ayaw kaulaw, Kristohanon ko ta. Amen? Gusto tag maluwas niya, gusto tag maluwas ng silingan niya, atong number 1 kontra, atong silingan, pagkalainan, paminawon.
Lord, gusto ko Lord nga maluwas ang akong hilingan. Pero request ko akong hilingan maluwas niya imo ring number 1 nga kontra. Munang gingon ng Biblia in Matthew chapter 5 verse 24. There they gift before the altar and leave the gift before the altar and go the way first, be reconciled to thy brother, and then come and offer the gift. Now, agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him. Now, imo lang tawon ato lang i-summarize kini nga passage. Gingon diha, kung nakainomdom ka ba nga nakaiutangan, unya kani nga imong kaubang utangan, ikaw utangan, kasuyo na ba? Samtang maadto na mo sa judge, samtang naa pa lang sa dalan. Gingon diha, pag-reconcile na lang, samtang naa pa mo sa dalan, ayaw na tuguti, maabot mo sa judge. But pasabot, makita nimo da unsa ka importante, unsa ka necessary ang unsa man reconciliation. Nga gingon sa Biblia, ayaw tuguti ang imong kasuko nga masalupan og adlaw. Unon importante ang reconciliation. Amen? Now, in Philippians chapter 4 verse 2, gingon dia, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they may be of the same mind in the Lord. Posible base sa mga study kani si Syntyche ug si Euodias mga babayi ni sila. Kay in fact in verse 3 ga-address sa mga woman in church of Philippi. And then kasagaran gyud lang taon sa Church of Philippi ang unang naluwas diha si Lydia, babae. Ngano man kaning kasagaran usay mga babayi no. Mga babayi responsibilidad gyud sa mga bana nga ato ginibantayan ato tudloan. Kay kanang bang babayi usay no takalagkuan. Pudili po tanan. Ang lahi ato inunduman nga Kristohanon ta. Munang reconciliation is necessary. Before kaning tuig mo tapos, kay tapos tong oras. Ayaw ko kaning mensahe na remind ta. Amen? Kung naama gani, reconciliation is necessary. Kung wala manggali, at least aware ta. Amen? So, kay tapos naman, tapusin nato ni. Magpray ta Lord, salamat sa imong pulong. Kami mag-bless niya to sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. We have a